Good morning mga riders, isa na naman pong brand ng motorsiklo ang masasaksihan natin ngayong araw. Pasukin natin sa loob po ng Laguna Provincial Capital. Okay mga riders, ngayon po ay July 2, 2025. At eto, isa sa highlights po ng okasyon ngayong araw, meron pong parapol ng mga motorsiklo. Ngayon ko lang po na meet ang motorsiklo na to. Hindi ko alam kung ano pong brand to pero dito po sa kanyang decals nakalagay po ay Sonic S125. Ewan ko lang kung ito po yung kapamilya ng Honda ha. Pero semi-automatic po ito eh. Bali ano ho ito, 10 piraso. Na alam ko ipaparapol po ngayon to dahil ngayon po yung inauguration ng bagong pong governor na kagalang-galang Governor Sol Aragones. 3 kulay po ang available dito mga ka-riders. Meron pong glossy black, meron pong glossy gray at saka glossy blue. Ganda ng kulay. Ito naman talaga yung mga prime color na mga panlalaking motorsiklo eh. So, sa mga ka-riders po natin dyan na nakakakilala ng motorsiklo na to, tulungan nyo nga po ako. Hindi ko po alam kung bago ba ito o matagal ng brand ito ha. Itong Sonic 125. Umpisahan na natin busisiin ha. Dito muna tayo sa harap niya. Mapapansin nyo po sa kanyang lighting system, yung DRL niya po ang naka LED. Ayan, kitang-kita naman natin yung mga diode ang haba ng kanyang DRL oh. Ganda yung pwestuhan ng kanyang DRL. Nasa ilalim siya nung pinakamata. Bali sa kanya pong turning signals, dito po ay puro bulb ang ginamit. And then yung kanya pong headlight, nagsosolo dito sa ka-level ng ating handlebar. Ayan, bulb din po ang kanyang headlight. Then may additional pa siyang mga ilaw dito sa magkabila. Ito yung kanya pang isang DRL na LED na rin. Okay, simple naman yung kanyang decals. Oh. Kulay black dito sa gray ha. Dun sa kulay black naman, luminous green yung kulay ng kanyang decals hanggang doon po sa brand name sa side profile na Sonic ay kulay green din. Then check natin yung kanyang ilaw dito sa rear. Dito naman sa blue. Ganda di ba? O yan, meron dito sa side profile na S125 na decals na kulay white. Then yung kanya pong brand na Sonic. Okay, may mga lining siya ng mga luminous green. Sigurado reflectorized po yan pag nasinagan po ng liwanag. And then sa kanya naman pong tail light, ayan, pare-pareho pong bulb ang ginamit mga riders. Mula sa turning signal, stoplight, tail lights. Ito po yung hinahanap ko sa grab bar na naka-rubberize yung kanya pong hawakan para hindi masakit sa kamay. Yun lang, medyo maliit siya mga riders ha. Medyo sisingit tayo ng kamay, sana medyo tinastaasan pa, di ba? Para maganda ang kapit. And then panalo pagdating sa kanyang mga wheels. Naka-mag wheels na po siya mga riders. So, ang ganda ng kanyang setup ng mag wheels, di ba? Combine po siya ng naka-chrome na at saka matte black. Yun lang mga riders, pagdating sa gulong, tube type pa rin po siya. And then, made in China po ito. Meron po itong sukat na 2.5/17 dito po sa front tire. And then, okay din po yung kanyang telescopic fork na front suspension. Meron siyang rubber boot cover para protection sa dumi na hindi makakapasok sa ating mga suspension. And then panalo rin naman sa kanyang front brake. Naka single disc na meron pong dual piston caliper. Sila mga riders ha,
Hindi ko lang alam kung meron ba itong CBS. Pero sigurado wala po itong ABS. Okay, dito naman po sa rear, naka-mugs din siya. At nga pala, yung kanya naman pong brand ay Wanshing tire. At meron po itong sukat na 2.75 by 17 dito po sa rear. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. At pagdating po sa suspension, maganda. Twin shock na siya, hindi po siya adjustable. Ayan, bali naka-coil spring po. Di lang natin alam yung saktong sukat niya. Chain drive po yung kanyang drive type. 4-speed semi-automatic na transmission, ang Sonic 125. And then sa kanya pong stock na muffler, medyo mahaba. At round shape, hindi siya bulky mga riders. Then maganda yung kanya pong heat guard na stainless, metal na, hindi po siya plastic mga riders. Then syempre nandito po yung kanyang kickstart, maganda, naka-stainless na rin. At pati po yung kanyang brake pedal, stainless din po siya. Then sa kanya naman pong footrest, saka sa pillion footrest, ay puro rubberized na po siya. Kasi hindi nga po siya alloy, bakal po yan, medyo matalas, kaya maganda. Meron siyang balot na rubber. Meron pa siyang shield, may protection pa para hindi tayo mapadikit sa kanyang engine. Then maganda tong Sonic S125. Marami siyang compartment. Kita ko dito may magkabila. Meron siyang dalawang compartment na nagpaganda naman sa look ng kanyang body at medyo lumapad siya, di ba? So ito may susian siya. Kaya ito makakapagtabi tayo dito ng ilang gamit natin. Then maganda, meron siyang built-in na carrier. Ito may bakal. Ayan, pag meron tayong bibilhin, pwede natin ditong ipatong o ilagay din. Kung may angkas tayong bata, patukan din ng paa, di ba? Hindi magagasgas yung ating fairings. Okay, check nga natin. May susi naman. Ayun. Ayan, maliit lang. Siguro kasya dito yung mga maliliit na cellphone. Saka siguro ilang mga basic tools. Saka pwede naman pera din kasi may lock naman hindi siya basta-basta makukuha. And then sa kabila, check natin kung pareho lang sila. Okay, equal lang ng size ng kaniyang packet. Left and right side, maganda. May cover na. Meron pa tayong hindi pa siya mababasa ng ulan. May maliit siyang pocket dito sa gitna. Tama-tama po ang isang cellphone, di ba? Yun lang pag nalubak tayo ng malakas, ingatan natin pwedeng mag-bounce po yan at tumalsik yung ating cellphone. So, maganda pa rin lagyan natin ng parang tali para hindi malaglag. Malaki lang talaga yung cellphone natin kaya awas siya. Meron pala siyang charging port mga riders. Dito sa left side, ayan, USB ready na po siya mga riders. So pag magcha-charge tayo habang tumatakbo, maiksing wire lang ang kailangan natin. Ayos na. So sigurado, pabaligtad dapat siya pag magcha-charge tayo para hindi na maiipit yung wire. Ayos mga riders Parang napapaisip ako Kailangan ko kasi ng semi-matic na motorsiklo at ito po ay tipid sa gasolina Saka low maintenance, wala na siyang CVT. Kadena lang linis-linis lang tayo sa kadena, ayos na. Tapos change oil lang ng regular, tatagal ang motorsiklo na to kahit hindi pa siya branded mga riders. And then pagdating naman po dito sa kanyang meter panel, full analog po siya mga riders. So hindi naman issue kung analog lang. Mas detalyado po to at mas accurate para sa akin. Ayan, kulay red yung kanyang speedometer, odometer sa gitna, fuel gauge ito po sa pinakababa. Then yung turning signals po niya dito sa magkabila. Ewan ko lang kung may battery may battery mga riders. Swerte tayo, may battery na. Ready to go na to Okay, check na natin Ayan, nandito po sa taas yung indicators ng neutral. Then high beam, low beam sign. Ewan ko lang kung ano itong may sign ng telepono Meron siya rito indicator pa So alamin natin maya-maya lang. Dito po yung kanyang electric starter, push button. Ito pong kulay yellow. Tingnan lang natin kung may may gas. Mamaya testingin natin. Then meron po siyang switch dito sa headlight saka sa DRL niya mga riders. So para in case na morning, pwede natin i-off. Makakasave pa tayo sa konsumo sa baterya. And then dito po sa kabila, high beam, low beam sign, turning signals, off sa gitna, horn, at saka meron siyang choke syempre. Then sa side mirror naman niya, tama-tama lang yung haba ng stem, yung lapad, ayan, 4 fingers, pasok. Kaya walang problema to sa LTO. And then sa ignition system naman po niya, siyempre disusi pa rin po siya. Ito yung kanyang dalawang susi. Meron po siyang shutter key lock. Ayan, para pag in case na iwanan natin, ilock po natin para hindi pasukin ng tubig. Saka ma-distrong ka kung sino malilikot ang kamay. Okay, bali naman po. Yung usual na mode niya, ayan, on and off lang siya. Saka lock. And then sa kanya naman pong gear shift pattern, 4-speed siya na rotary.
So meaning, kapag nakatigil tayo mga riders at yung nasa kwarta, pag isang press pa forward, back to zero siya or back to neutral. And then bago natin tignan yung kanyang U-box dito po sa kanyang seat cover, bali 1 tone lang siya mga riders pero ayos lang, hindi siya malapad kaya hindi tayo mahirapan. Saka napun ako, hindi siya kataasan. Baka magiging friendly to sa mga average height na ka-riders natin. Okay naman, magaspang, makapal yung kanyang seat cover mga riders Tapos yung shape ng kanyang upuan, itong foam, almost pantay siya. Pero meron siyang parang ano rin dito, hati. Hindi siya kalaliman Kaya malambot dito sa back rider seat. Then check natin yung U-box niya. Nandito sa side yung susian Saan ba? Ito, sa ilalim lang. Dito sa may fender. Yung. Okay, buti may manual. Makakakuha pa tayo ng ilang information kasi kapos talaga tayo sa information. Ngayon ko lang na-meet po itong motor na to Okay, dito po sa U-box may kasama siyang basic tools. Then dito nakalagay yung battery sa U-box kaya maliit lang yung space niya. So kung gusto niyo pang malaking space, kailangan natin ng top box. And then nasa 3.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Meron po siyang fuel consumption na 45 kilometers per 1 liter. So tama-tama lang din para sa 125. And then sa top speed wala tayong idea. Siguro hiramin natin ito mamaya. Testingin natin. Pero estimate ko dito kaya po nito ang 100 kilometers per hour. Dito po sa manual ng Sonic S125. Ano natin ito ho kasi talaga ang tamang detalye. Ayan, kita nyo naman yung kanyang dimension yung length, width at saka height niya. Ayan, 19 by 690 by 1070. Then wheelbase po niya 1265. Then max load po niya 140. Max speed po niya ay nasa 65 kilometers per hour. So siguro nagpe-play safe lang itong si Sonic pero may lakas din to Ang kanya pong maximum power ay nasa 5 kilowatts at 8,000 RPM. So nasa 6.7 horsepower po yan. Ewan ko lang kung tama itong kanya maximum torque 7.5 Newton meter at 6,000 RPM. Baka nagkaroon lang ng typo. And then sa kanya naman pong engine specs, syempre 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type po ang kanyang fuel supply system, and then 124.6cc displacement. Wala lang po tayong details tungkol sa kanyang timbang, sa ground clearance at seat height. Siguro susukatin ko na lang mamaya para magka-idea po kayo. Dahil may battery, testingin na natin yung kanyang mga ilaw Ayan. Ayan, bali yung kanyang indicators. So dahil may switch nga po yung kanyang headlight, unahin natin itong sa kanya. Wow! Ganda ng kanyang DRL, kulay blue mga riders Saka running light siya Ewan ko lang kung allowed tong gantong kulay Pero para sa akin, kakaiba yung kanyang DRL, di ba? And then sa headlight, patay. Ayan. Bali kulay yellow. So ito pwede naman itong paltan ng kulay white. Maraming nabibili sa aftermarket ng mga pang headlight na bombilya. Okay, check natin yung kanyang high beam, low beam sign. Ayan Pero pag naka low beam, hindi tayo silaw masyado. Pero pag nag high beam, ayan. Lakas niya pag high beam. And then check natin dito sa kanyang tail lights. Okay, sa tail lights, malakas din ang ilaw niya, yan, pula. Then check natin yung kanyang munang stoplight Ang tingkad ng pagkapula niya. Then sa kanya pong turning signals, wala siyang hazard lamp mga riders Check natin yung kanyang busina. Atas. Kaya nasa hall tayo ng Capitol Nakaabala tayo sa mga nag-opisina. Hindi ko lang alam kung may gas siya mga riders kasi kita nyo naman yung kanyang gauge empty. Pero start natin Ganda ng tunog Ang brusco niya, di ba? Ang laki kasi ng butas ko kaya ang ganda ng sound, macho. Pero stock po ito Wala talagang gas. Walang gas mga riders. Pero para sa akin, ang ganda ng kanyang tunog. Sige mga riders, sukatin na natin Tayo ay 5'8". Yan, lapat po yung dalawang paa natin. So, mabibigay lang po ako ng estimate. Dito po sa kanyang seat height,
mga 765mm po to. Then sa ground clearance, mga 135mm po. Grabe. Ba't ganun? Ang ganda po ng kanyang rear suspension, oh. Sobrang lambot. Tahimik pati, oh. Ano, kasulit nito mga riders. Kung ang presyo po nito, nag-research po tayo, wala pa pong 50,000 ang cash price dito. Ewan ko lang ngayon na wala akong updated price po at ngayon lang talaga natin ito na-meet. Ayun, no? Kita nyo po yung kanyang suspension. No? Very responsive siya. Kahit hindi masyadong malambot po yung kanyang upuan, parang malambot na rin dahil sa bouncy siya talaga. And then maganda yung pwesto ng kanyang handlebar, medyo naka-upright siya o naka-slant. So hindi tayo masyadong yuyuko kasi nga ho, eto na siya, oh. Konting sulyap lang, oh, view na kagad siya. Hindi katulad po nung iba, medyo malalim, di ba? So dito, halos level sila ng ating front view. Hindi makakaabala sa ating pagmamaneho. And then sa turning radius po, malayo mga riders. So, meron siyang mga distansyang 1.5 inch. Kahit may bar end po siya, bakal po mga riders, hindi aabot sa ating hita. Ganun din po sa kabila. Dito ka mga halos 1.5 inch din syempre. Wala siyang clutch mga riders, semi-automatic nga po ito. Bali itong nasa brake lever po sa right, ito, preno po yan. Yan, siyempre kapag this, malakas po yan. Kahit naka-tiles po dito sa hallway ng Kapitolyo, hindi ho tayo dumadaos to, so makapit yung kanyang preno. Then, testingin natin yung kanya pong rear brake na drum. Okay to, tamang-tama lang. Hindi siya malalim, oh. Kapit agad, basta apak lang tayo ng maayos. Very satisfying po yung kanyang shock talaga. Then meron pala siyang gear indicator mga riders. Hindi ko napansin na yan po. Tingnan nyo kung kita nyo, ha. 1, 2, 3, and 4. Ayan. Ganda talaga kapag analog, halos kumpleto. Hindi lang natin alam kung available pa po sa market itong si Sonic S125, pero sana meron pa dahil maganda po talaga yung kanyang specification. Okay, hanggang dito na lang mga riders. Sana nagustuhan niyo po ito panibagong review ng motorsiklo dito po sa Provincial Capital, Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.